magandang gabi mga partners at welcome po kayo dito sa Business Natin 'To. Samahan niyo po kami sa looban ng isang oras from 8 o'clock hanggang 9:00 ng gabi every Tuesday and Thursday. Kapartner Manuel. Good evening, kapartner Chris at kapartner Randy, at live din po kami sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio at ganoon din sa Facebook at sa YouTube. Sa Facebook po kami po ay nasa UNTV Radyo La Verdad at sa Business Natin To on air, at sa YouTube naman mapapanood po kami sa UNTV News and Rescue. Magandang gabi kapartner Randy at kapartner Chris. Magandang gabi. Ayan. Nakakamiss ang ang studio. Ilang episode na akong hindi nakakapunta diyan. Oo, Para talaga. na rin nasa studio tayo, kapartner Randy. Okay naman, 'di ba? Broadcast quality naman kapag kahit naka-Zoom ang mga kasama natin, like kapartner Randy at kapartner Chris. Okay lang 'yan. Opo. Pagkatapos naman ng audit season, lagi kami naman diyan ni partner Quest. Yun. Cost savings tayo ngayon, kapartner Randy. Napakamahal ng fuel. Nagtaas na nga. ulit kanina. So, ang luwag from Oo nga. GR Araneta papuntang Cubao ngayong hapon, parang 10 minutes lang ako. Walang tao. Imagine. Ang luwag. Medyo pangit man yung balita na tumaas ang petrolyo. Pero maluwag naman ang EDSA, pati ang Commonwealth din maluwag eh. Kahit saang banda, kapartner Manuel, ako namalagpag kahapon, napakalayo ng aking napuntahan. Ang luwag ng kalsada, Wow. ang liwanag. Pwede naman pala. Kaya lang, mahal lang talaga ang gasolina. Correct. Mahirap Akala ko paglagalag nga, ngayon, mga mahirap partner, masyal. feeling ko parang ang gamit ko, parang SUV ang dating eh. Ganun kamahal eh. Grabe. So, tipid-tipid talaga. At parang yung mamaya, yung business natin, may kinalaman sa pagtaas na naman ng gasolina. Ayun. Tama ka dyan, partner, no? Partner Manuel and partner Chris, punta muna tayo sa sa tax paalala natin, partner Chris. Ayun, itong yung aking paborito. Ito yung aking segment every Tuesday and Thursday po. Paalaala, tax paalaala sa ating pong mga taxpayers. March 25, 2026, ito po ay bukas. Deadline po ng submission ng quarterly summary list of sales, purchases, importations by a VAT registered taxpayers for non-EFPS filers for fiscal quarter ending February 28, 2026. Next, sworn statement of manufacturers or importations volume of sales of each particular brand of alcohol products, tobacco products, and sweetened beverages products. So for fiscal quarter ending February 28, 2026 din. Next deadline is e-filing and payment for online or manual filing ng BIR Form 2550Q. Ito po yung quarterly value-added tax return for EFPS filer and non-EFPS filer. Fiscal quarter ending February 28, 2026. Next deadline, BIR Form 2551Q. Ito po yung quarterly percentage tax return for EFPS filers and non-EFPS filers. Fiscal quarter ending February 28, 2026. Then, last one is BIR Form 2550DS. Ito po yung value-added tax VAT return for non-resident digital service provider. Also, fiscal quarter ending February 28, 2026. Back to you, kapartner Randy. Ayun. At syempre ngayong gabi, syempre may taxionaryo naman tayo, mga partner, no? For taxionaryo, ang pag-uusapan naman natin yung delinquency. Ano ba yung delinquency, di ba? So, for me, yung delinquency na yan yung failure, nag-fail ka magbayad ng tax on time. So, for example, deadline today, kinabukasan ka nagbayad. Minsan makakalimutin tayo eh. So, may surcharge, may penalty tayong babayaran. So, delinquent ka na, ibig sabihin. One day delinquent, di ba? Mas lalo kapag kapag may mga tax cases. Si partner Chris, maraming
laging narinig yung delinquency na word, di ba, partner? Daily bread na ba natin to, ka-partner Randy? Ayan, oo. Delinquency, ayan. Napakaganda ng topic. Napakaganda. Ipaliwanag, ano ba yung delinquency? Nagkaroon po tayo ng delay sa pagbabayad, sa pagpa-file ng atin pong obligasyon sa gobyerno. Ito po yung mga binabayaran nating taxes, or kung wala naman po tayong dapat bayaran, ay nakaligtaan natin. Sabi nga ni ka-partner Randy kanina ay isang araw lang may penalty na. Nakaligtaan po natin halimbawa mag-file ng tax return. Let's say 0, walang transaction. Kapag po 0, no transaction, we need to file pa rin po para po maiwasan po natin yung maging delinquent tayo at mag-incur ng open cases. And ano bang kasunod ng open case? Penalty. Ayun. Papasok ka dun sa delinquent ka. Ayun, ka-partner Randy. Tama ka dyan, partner, no? Iwasan natin yung pagiging delinquent kasi sayang ang penalty. Ayun. Yun. Mas lalo ngayon mahal ang gas. Pampambili na sana ng gas na napakamahal. Iyan po ang ating tax scenario ngayong gabi sa business natin to. Samantala ka, partner Randy, sa atin naman pong Biz News. Biz News. Alright, akala ko hindi maaabot pero eto, ang ating business naman, eto, tignan muna natin kasi ready na po si Cecil Alabata Cruz para sa kanyang Biz News ngayong gabi sa business natin to. Magiging matindi ang epekto sa ekonomiya ng bansa kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng langis. May ulat si Cecil Alabata Cruz. Matindi ang epekto sa ekonomiya ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Arsenio Balisacan, kung aabot sa $200 kada bariles ang langis, maaaring bumulusok ang inflation hanggang 8.6% lampas sa target ng gobyerno. Posible ring tumaas ang presyo ng mga bilihin, bumaba ang remittances ng OFWs at humina ang ekonomiya. Babala ng Department of Economy, Planning and Development, maaari itong magdulot ng mas mataas na unemployment at paglala ng kahirapan sa bansa. At yan ang ating balita para sa business natin to. Cecil Alabata Cruz, Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Maraming salamat, Cecil Alabata Cruz. Ayun. Yun. As of now, partner Manuel, no, ramdam na natin yung pagtaas talaga ng gas actually. At maya-maya, baka after a month, ramdam na din natin yung pagtaas ng mga bilihin. Actually ngayon, hindi pa masyado normal pa. But yung iba, tumataas na unti-unti Oo, lalo na yung pamasahe. May mga, although sinabi daw ni Pangulong Marcos na wag muna magtaas, pero may mga talagang nagtataas na, hindi sila mapigilan kasi nga sobrang mahal ng gasolina. Maraming tumitigil sa pamamasada ng jeep, ng taxi, kasi wala na silang maiuwi, ka-partner Randy, ka-partner Cres. Nabigla ako nung Sabadong gabi. Yung biyahe po namin ng barko, 2028 lang yan, yung regular kong pamasahe. Nung Sabadong gabi, naging 3,380. So, laki Wow. ng diferensya, ka-partner Manuel, Taas. ka-partner Chris, ka-partner Randy at the same time. And then, ang barko, nako, grabe, pag pumasok ka ng slot mo, hindi ka na makakalabas. Lalabas ka na dun sa yung ano ba tawag doon? Doon ka na sa pier na babagsakan mo. Kasi hindi ka na makakalabas. Dahil bakit? Siguro mga wala pang 12 inches, wala pang isang ruler yung pagitan. So yung instead na 4 lanes, ginagawa po nilang 5 lanes kung kayang gawing 6 lanes yung sasakyan. And then ang schedule ng biyahe supposed to be 3 p.m. Naging 5 o'clock. So, kailangan nilang sulitin yung biyahe. Kasi sinasabi nila, wala na ba ibang sasakyan yan . Dito lang yung no big choice naman, na sila. Para nakagapos na.
Yes, oo. Sige, maglakad ka sa tubig kung kaya mo. Wala na. Pag magtaas na sila ng pamasahe, wala na rin tayong magagawa kasi sobrang taas. Wala na. Grabe. Tinaas na talaga ang Oo. presyo ng Pamasahe. yung pamasahe. Mm. Although sinasabi ng ating mahal na Pangulo, stop muna yung pagtataas ng presyo ng pamasahe. Pero sila nauna na. Kaya lang din naman, maiintindihan mo rin dahil napakamahal talaga ng petroleum products this time. That's true. That's right! Yes. Totoo Yan. yan. Totoo. Kaya maraming kapartner Randy, kapartner Chris, nagbago ng kanilang lifestyle. At kung dati 5 days, pumapasok, sa pagpasok lang sa trabaho, may kotse. Baka 2 days na lang sila magkotse, magko-commute na muna. Kaya lang, baka di tumagal kasi sa haba ng mga pila sa mga sasakyan pampubliko. Kaya talagang maghihigpit ng sinturon, kapartner Correct. Randy, kapartner Chris. Actually, ang LRT, nag 50% off. So, siya Oo. naman ang punong-puno this time. Pila Ang balita matindi. ko, Partner Manuel, maraming bumili ng motor na naman. Oo. Kaya maganda. Maglagay ka na kapartner Randy ng motorcycle shop kasi maraming masisira. Another line of business. Wala Oo. pa nga akong motor eh. Wala kang motor. Magmotor, kabagay ka, hindi mo pa kailangan. Siguro ka sa susunod na siguro. So, yun muna ang ating business ngayon. Salamat sa pagulat ni Cecil Alabata. Pero kapartner Randy, kapartner Chris, dahil nabanggit nyo ang pwedeng magnegosyo ng motor o kaya motorcycle shop, marami nag-iisip na yung magpartner sila sa negosyo. Kaya lang, minsan may mga nagkakaproblema, dumadating sa punto na nagkakortehan na sila hanggang sa nagsara na ang negosyo. Paano kaya maiwasan yung mga partnership na minsan wala talagang written agreements? Kaya mas maganda mamaya sa pagbabalik natin, makasama natin ang ating lawyer, si Attorney Vincent Paul Talao, para talakayin ng tungkol dyan, kapartner Randy at kapartner Crash. Magbabalik po ang business natin to. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Hindi matutumbasan na kagalakan. Naramdaman ng mga benepisyaryo ng programang MCGI Cares at Serbisyong Bayanihan dahil sa biyayang kanilang natanggap. Thank you for the organization, sa lahat ng mga production team, and sa lahat ng bumubuo nito dahil tunay na kayo yung mga ginamit ng Panginoon para pagpalain yung mga kababayan natin dito. Marami ang naitulong. Nagpapasalamat kami sa founder ng MCGI dahil umabot dito sa amin ang ganitong gawain. Kasi God is good talaga. Yung mga ganitong events, sobrang thankful ako sa Panginoon kasi may pagpapala pa, may gamot pa, may mga ano pa. Basta masayang-masaya ako sa ganito. To God be the glory. Ha? Mabubuting gawa at pagtulong sa kapwa. Hatid ng UNTV Radyo La Verdad 1350. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Nagbabalik ang programa ang business natin to. Kami po rin po kasama nyo. Ako po si Manuel Recuenco at kapartner Randy. Magandang gabi. At magandang gabi din, partner. At syempre ako po si Randy Casilan. At samahan nyo kami sa loob ng 1 oras. Ay, ilang minuto na lang pala. Oh. Tama. Ilang minuto na lang. Kaya maganda ay makausap na natin ating lawyer dahil pag-uusapan natin kapartner Randy, baka nag-iisip ang ating makasangbahay na mag-put up ng negosyo, magkaroon ng kapartner kasama ng kapartner ng kanilang mga kaibigan, kakilala,
o kaya minsan yung mga magbo-boyfriend girlfriend pa na nagnenegosyo na. Kaya lang maya-maya nagkakaproblema. At para maiwasan ang mga problema sa mga partnerships sa pagnenegosyo ay mga kausap natin ngayon para pag-usapan ang ating topic ngayon na built on trust, broken by law, how business partnerships collapse without written agreements. Mga kasama natin mula sa MCGL Law Center, Attorney Vincent Paul Talaw. Attorney, magandang gabi po. Yes, magandang gabi, Brother Bear. And, Magandang gabi po, Partner Chris. Attorney. Magandang gabi po sa lahat. Yes, Attorney. Wala po tayo sa ikonsulta mo. Sa business natin to muna, Attorney Talaw. At salamat sa pagpapa-unlock na matanong po namin kayo tungkol sa batas ukol dito sa mga partnership po sa negosyo. At unang katanungan ay, unahin ko na ka-partner Randy. Attorney Talaw, Sige po. ano po ba yung mga pangunahing panganib kapag pumapasok po ang mga kababayan natin sa business partnership na walang nakasunduan o wala pong parang kontrata or agreement, Attorney Talaw? Ang napakahalaga nun, kasi yung written agreement, dyan nakapaloob. So, yung, regardless ng structure mo, whether may kasosyo ka, or grupo kayo na magtatayo ng isang corporation, or corporate structure, kinakailangan palagi, Brother Bear, kung meron kang kasamang magdinegosyo, na ma-define ninyo, kung unang-una, ano yung inyong magiging usapan, magkano yung magiging bahagi o yung share, ng bawat isa sa inyo, at kung paano ninyo i-divide, paano yung paghahatian yung kikitain ninyo. Siyempre, usually, kung magkano yung share mo, yun din yung share mo doon sa magiging tubo, yung kinita sa negosyo. So, kung bukod doon, ano-ano yung obligasyon ninyo, kung merong magdedesisyon, sino yung mangunguna, maraming bagay, at isa pa nga dyan, kung sakaling malugi, paano yung magiging role ng bawat isa sa kahihinatnan ng negosyo ninyo. Dahil unang-una, ang negosyo is always venture, there is no certainty. Minsan matagumpay ang negosyo mo, minsan naman nalulugi. So lahat po ng ito kailangan mapoprotektahan natin sa pamamagitan ng pagsusulat. Kung walang nakasulat, paano yan? Tayo'y nag-usap lang kahapon o isang araw, nakaraang taon. Kung hindi natin na-record, yung napag-usapan natin, paano natin ipapatupad yun? Wala pong pinagkaiba yan. So, sa isang matapat na usapan, sa pagitan ng dalawa o higit pang mga tao, kung nagkaroon kayo ng problema, wala kayong kukonsultahin, sasangguliin. Kundi yung nakasulat yung usapan. Especially kung yung tinatawag po nating partnership, under the civil code, although inaalaw po ng batas natin yung partnership na kahit walang kasulatan, as long as meron kayong mutual na agreement, meron kayong contribution ng property industry, or kung ano yung contribution ninyo, pinagsama ninyo yan at paghahatian ninyo yung tubo, allowed po ng batas yan. Pero precisely, yun ang nagiging problema, Brother Bear, Partner Randy. Kung hindi po ninyo na isulat, wala kayong malinaw na kasunduan tungkol sa patutunguhan, yung napag-usapan ninyo. Negosyo, bilang magkakasosyo. Ayun. Yes, salamat, Attorney. Attorney, salamat po. Attorney, sa ilalim ng batas ng Pilipinas, paano tinitignan ang verbal agreement sa pagitan ng magkakapartner sa negosyo? Partner Randy, ang pagiging partner ninyo kasi, hindi nire-require ng batas na nakasulat yan. Ibig sabihin, kahit verbal yan, as long as kayo'y nagkasundo, at tumakbo yung inyong negosyo, kinikilala po ng batas yan. Isang valid na partnership o paano bang sa Tagalog nun? Isang magkasosyong negosyo. Pero kapag meron tayong particular na provision under the civil code, yung
Article 1772. Sinasabi na kapag yung kapital ninyo, humigit na ng 3,000 o pataas, nire-require po na nakasulat yan sa isang public instrument at nakarehistro sa SEC. Pero kahit hindi ninyo narehistro, katulad sa halimbawa, ang inyong form, ng inyong ang structure ng inyong negosyo is isang partnership, tapos nagkaroon kayo ng tax liability sa gobyerno, even if hindi ninyo na-register yan, at wala po kayong kasulatan, malinaw na agreement sa inyong partnership, i-consider po ng ating gobyerno through the BIR na yan ay isang partnership at itatax din as a partnership. So mas maigi po inyong partnership or inyong kung ano man yung pinili ninyong form ng inyong business, mas maganda nakarehistro at nakasulat po yan. Para meron kayong batayan lalim sa oras na magkaroon ng problema. Partner lalim. Yun. At itanong ko rin sa Attorney Talaw, no? Ito naman tungkol sa mga paano po naapektuhan yung sinasabi nating hatian sa kita at pagkalugi kapag walang dokumentong kasunduan. Minsan kasi yung sabi ng Attorney Talaw, yung verbal agreement ay inirerespeto ng batas, no? Ang problema doon kapag hindi na sumunod yung kapartner na sa negosyo, Attorney Talaw. Paano kaya ito mangyayari kapag walang dokumentong na pagkasunduan? Generally kasi pwede yung kahit verbal lang, pero except tulad nung kanina, pag 3,000 yung capital niyo. At yung isa pa, kapag may involved na real property, which under the civil code, nire-require po na yung inyong partnership, kailangan nakasulat yan, may written agreement at nakarehistro. Pero pagdating sa hatian, yan ang partnership kasi, ang pundasyon yan, civil code natin, brother, yung pagtitiwala sa inyo. Tama. It has a fiduciary character, it's founded on trust and confidence ng bawat membro ng magkakasosyo. Ngayon, kapag walang nakasulat, yan ang mahirap. Walang transparency. Pwedeng may mga desisyon na hindi pinahintulutan ng ibang mga kasosyo nyo o kasama sa negosyo na nagiging dahilan ng pagtatalo-talo, yung tinatawag na power struggle. Sa madaling salita, maaaring yung kinita ninyo, hindi ninyo makita. Kasi hindi ninyo sinulat. Yung inyong usapan ng malinaw. Yung tutubuin ninyo, hindi ninyo alam kung kailan pwedeng hatiin na. Or kakailanganin pa yan para paikutin pa yung puhunan. Wala po kayong malinaw na terms and conditions kung paano yung magiging sistema ninyo ng hatian. Ganun yan. Ibig sabihin, Attorney Talaw, nakalagay dapat sa contract yun. Halimbawa, kung may naka-written yung contract nyo, kailangan pati yung tubo, yung hatian, sa ganun, ay dapat nakadetalye po ba yan sa kontrata? Yes, kasi iba-ibang klase ng hindi ko alam ng Tagalog ng partnership, yung isang magkasosyo sa negosyo, iba-iba yung maaaring contribution. Meron tayong tinatawag na ang contribution niya is yung kapital, yung pera. Pero ang contribution naman niya, mga gamit, equipment, or property. Meron naman tayong tinatawag na industrial partner. So, ibig sabihin, wala siyang nilabas na pera, pero siya yung nagtatrabaho. Lumalabas parang operations manager. So, kailangan dyan, para sa ganun na klase ng form, o yung inyong negosyo na may mga kapartner kayo na wala namang kinontribute na pera, pero siya yung industrial partner, lalong mahalaga na meron kayong black and white na agreement. Kasi hindi mo alam yung basihan mo kung paano mo ibibigay yung tubo ng isang industrial partner. Wala naman siya puhunan. At saka i-account din dyan. Mahalaga pong ma-account natin. Magkano yung nilabas na pera ng kasosyo mo? Ang inyo bang puhunan is 60%, 40% sa'yo, 60 sa akin, 50-50. 50 sa'yo, 50 din sa akin. So, usually kasi, ganun din yung hatian ninyo sa tubo Diba, tumubo kayo ng 100, 60 pesos sa akin, 40 sa'yo. Yun yung magiging hatian natin.
In the same manner, kapag nalugi, ganun din yung hati-hati ninyo. Ano, kung magkano yung abono, kailangan nating mag-abono tayo ng 100. 60 sa akin, 40 sa iyo. Ganun din. So, meron po tayong kukonsultahin. Yung malinaw na black and white na ating kasunduan or written agreement po natin. Yun. Thank you, Attorney. At go ahead, Ayun. Kapartner Randy. Attorney, magpa-follow up question lang ako doon. Attorney kasi, kapag yung sa SEC kasi, malinaw yon, yung mga sinasabi mo, malinaw lahat yon. But kung, for example, tayong dalawa, attorney, magkasosyo tayo, but ang napagkasunduan natin, DTI lang tayo. Okay lang ba yon, attorney? DTI lang ang i-register natin. Kapag ang titignan natin is yung rehistro, sapat na yung DTI para mag-impose ng obligation yung gobyerno. Halimbawa, pagdating sa taxes, sa mga labor obligations, sa mandatory contribution, ang tinitignan ng gobyerno, Kapartner Randy, is yung rehistro mo. In which case, kung DTI ka, individual ka. Pero always, pwede mong gawing, paano ba dito, yung equitable defense. Na kayo isang de facto partnership. Ibig sabihin ng de facto, wala po yung, it's only partnership in substance, but not in form. At kung meron, ang problema lang doon, paano mo i-substantiate? Paano po ninyo patutunayan or oras na hingan po kayo ng katibayan na kayo ay talagang hindi individual, kundi partnership. Yung inyong naging kasunduan. So siguro, maaari po natin gamitin, yung halimbawa, yung text conversation, yung message po ninyo, or kung meron kayong mga paper trail, yung inyong deposit slip, na pinagsama ninyong pera para patunayan at suportahan yung inyong naging usapan na kayo isang partnership at hindi individual. It's a sort of kapartner Randy trust. Para na merong kayong napagkasunduan. Although isa lang yung lumabas sa papel na lumalabas na may-ari. Alright. Nako, ang dami pa sana namin itatanong ni Kapartner Randy, Attorney Talo, mga 3 libro pa, kaya lang maiksi, maiksi ang ating oras. Attorney Talo, magpapasalamat na kami. Pero po, babalik pa po mamaya kasi meron pang mga tanong ang ating mga netizens, mga viewers at listener mula sa mga natanggap nating mga messages. At mga kasama naman natin mamaya, si Kapartner Cres Perhis at si Kapartner Randy. Magkakape muna si Kapartner Randy. Kapartner Randy. Ayun, magkakape muna ako. Sige po. Okay muna tayo. Opo, at konting gap lang ito, magbabalik tayo sa programang Business Natin To. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Dahil ang UNTV ay may advokasiyang tulong muna bago balita. Handa kaming mag-abot ng kamay sa nangangailangan. Sa panahon na kailangan ninyo ng rescue, maaari ninyong tawagan ang 911 UNTV. Handa kaming tumulong sa inyo. Ito ay sa pangunguna ni Mr. Public Service, Kuya Daniel Razon. Handa kaming tumulong sa inyo. Dial 911 UNTV. Ikonsulta mo usaping legal at medical tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes mula alas 7 hanggang alas 8 ng gabi dito sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Nagbabalik ang Business Natin To. Dito yan sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Kami pa rin po kasama nyo. Ako po si Manuel Recuenco, Brother Bear, at Kapartner Cres Perhis. Magandang gabi, Kapartner Cres.
Yan, magandang gabi ka-partner Manuel, ka-partner Randy, and also sa ating guest, Attorney Talaw. Magandang gabi po. At yung attorney, attorney tuloy tawag ko sa'yo, ka-partner Chris. Mga tanong naman ng mga listeners at viewers natin online ang ating bibigyan pagkakataon na masagot ng ating special guest tonight. At narito po muli si Attorney Vincent Paul Talaw. Attorney, magandang gabi muli. Yes, Lee, magandang gabi, mga kapartners. Kala ko, ano pa rin, i-consulta mo. Ong, Hindi ako nag-ash. alas ganitong oras din. Kaya lang nauna lang kaming, nahuhuli lang kaming isang oras, 8 to 9 p.m. naman po ito. At may mga tanong dito, Attorney Talaw. At babasahin muna ni ka-partner Chris ang unang tanong mula sa ating tagapakinig. Yan, oo. Unang tanong, Attorney Talaw, Attorney, nakipag-partner po ako sa kaibigan ko nang walang kontrata. At ngayon ay ayaw na niyang ibigay ang napagkasundoang kita. Ano po ang maaari kong gawin, Attorney? Yes, kapartner Chris, katulad ng nabanggit natin kanina, although allowed po ng batas, at maaaring kilalanin din, yung isang partnership na verbally organized lamang, at walang written agreement. Kapag nagkaroon na ng problema, yan na ang mahirap. Kasi wala tayong makukonsulta, na malinaw na black and white. Kung ano po yung naging usapan ninyo at kung paano natin ma-enforce o ma-implement yung karapatan ng isang partner na kunin, especially kung yung pera, yung mahawak, yung kasama mo, yung partner. Wala sa'yo. Paano mo ngayon kukunin yung share mo sa kanya? So, in the absence of the written agreement, ang maaari po nating sangguniin or konsultahin, partner Chris, is yung inyong mga secondary evidence, katulad ng yung inyong mga katibayan ng pagsasama-sama ng inyong naging puhunan through the deposit slip. Halimbawa, nagkaroon kayo ng joint account sa isang bangko, kung magkano yung ipinasok mo, na-share mo doon, maaaring isa yun sa mga pwede mong gamitin para patunayan, yung naging usapan. At pangalawa, yung inyong halimbawa, may mga screenshot ka, sa inyong conversations sa social media, kung paano patakbuhin, kung paano yung magiging hatian ninyo. At yung mga katulad nitong mga nakasulat na maaaring gamitin yung katibayan para patunayan kung ano yung naging participation ninyo doon sa inyong venture o yung naging pagsusosyo ninyo nung kausap mo. Kasi yan ang mahirap, wala kang direktang mailabas. Pero pwede naman, tinatawag nating secondary evidence para gamitin na ebidensya, para masingil po ninyo, yung inyong profit na hindi ibigay ng inyong kasosyo. At yun po, Attorney, kailangan magsampa po ba siya ng kaso o kahit sa barangay lang, pwede na po itong mapag-usapan? Oo, yun na nga mauwi dyan, sa paghahabla dahil especially kung hiningi mo sa kanya at itinanggi niyang ibigay, yung dapat mong share. So, maigi siguro since nagsimula kayo ng una, na kayo magkaibigan at hindi naman mabubuo yung inyong partnership kung walang tiwala kayo sa isa't isa. Bakit hindi yung munang subukan, pag-usapan yan? At kung ayaw na, pwede pa din, tawagin po ninyo yung tulong ng barangay. Yeah. Kasi baka naman magbago yung isip. At umiral yung kahihiyan sa barangay, Brother Bear. Opo. Mga ganun. Kung dinala mo ng barangay, mahihiya. Kaysa magkasuhan kayo, Oo. mauwi sa talagang yung inyong sugat, magkaroon na ng lamat na hindi na maayos ulit yung pagkaibigan sa isa't isa kapag kayo nagkasuhan. At saka pwede po ninyong gawin yun. magastos din, Attorney Talaw, at abala sa mga Magastos. trabaho. Iyon. Oo, saka payayamanin nyo ang kaming mga abogado. Kaming Kaya- kikita kayo magbabayad sa amin. Kaya habang may gulo, may kitang abogado eh. Yeah. Alright. Salamat sa katanungan ni Kapadre Chris. Isunod ko sa tanong naman ni Kapadre Chris, Attorney Talaw, itong isang tanong. Eto. Kami po ng dati kong partner ay magkasintahan noon. Na ba nag-break sila? Pero naghiwalay na kami at naapektuhan ang negosyo.
paano po namin legally hahatiin ang assets? Naku, mukhang wala rin kontrata ito, attorney. Kaya di ba, attorney, minsan di ba kapag magkasintahan o kaya mag-asawa, wala nang kontrata kung silang dalawa ang magdinegosyo? Oo, yun ang mahirap kasi pinaghahalo natin yung love life saka yung business. Napakahirap niyan. Lalo na hindi naman kayo kasal. Kung kasal kayo, well, that's considered conjugal asset yan. Part of yung absolute community property or conjugal property. Pero kung hindi, yan ang problema. Kasi kung hindi mo na mahal, minsan may naiwan ng pait eh. So hindi mo na talaga. Bitter ka na. Hindi mo na mapakiusapan. So, the same answer. Parang yung yung unang tanong kanina, dating magka-partner, nagkalabuan. So, paano na mag-ahabol yung isa? So, ganun din yun. So, it's a matter of evidence. Pag-uusapan natin, kung or hindi na usapan yan, maglalabas na tayo ngayon ng mga katibayan para mahabol po natin yung naging share natin dun sa business na pinasok ninyo. At kailangan na natin maglabas ng mga resibo, para may account po natin lahat ng mga gastos, ng mga puhunan, at maglabas po tayo ng mga katibayan dun sa ating naging contributions, para may account natin magkano dapat yung naging share ko dun sa tinakbo ng negosyo na yan. Kung sino yung dapat mag-take over as a manager, patuloy na magpatakbo kung tumatakbo na yung kanilang negosyo. So talagang mauuwi po sa dispute yan. Lalo na may bitterness kayo kasi pinagsama niyo yung love life niyo sa kanilang negosyo. Yan lang. At sana dahil sa negosyo magkabalikan na lang sila para matanggal yung pait. Di ba? Pwede naman. Para wala nang away, walang bitterness. Thank you, attorney, sa kasagutan. And Kapartner Chris, go ahead po sa iyo namang question. Ayan, oo. Attorney, may isa pang katanungan. Parang ito ay kapareho din nung kanina. Medyo iba lang yung sitwasyon. Attorney, pumasok po ako sa negosyo kasama ang pamilya ko. Pero wala kaming written agreement. May karapatan po ba akong bawiin ang naging puhunan ko doon sa negosyo? Oo, magka-partner Chris. Parang iniba mo lang yung setting. Kanina magkasintahan. Ito naman, Pamilya. Pamilya. Kapamilya. Mm-hmm. So, pagdating kasi ako, strictly speaking, pag negosyo is walang personalan eh. Negosyo yan. Kasi hindi nyo po maiwasan, partner Chris, yung magkaroon ng problema sa negosyo. So, even if, sabi ko nga, kapatid ko yan, or kahit anak ko pa yan, o asawa ko, mas maganda kung kayo'y merong, let's say, meron kayong stake sa isang negosyo, much better na you have to reduce it into writing. So that pag nagkaroon ng problema, meron po kayong sasanggunihin. At walang, kumbaga, no offense. Kumbaga, walang masamang tinapay. Tayo'y nagninegosyo lamang kahit tayo magkapatid, tayo mag-ama, mag-asawa. So much better, nakasulat po yan. Ngayon, so ang nangyari doon, hindi na kasi usapan, tayo magkapatid dyan pagdating sa negosyo at nagkaroon ng dispute. So, yun nga, susundin po natin yung, lalo na kung yung records, yung mga papeles wala sa'yo, kung doon sa kapatid mo, nakasosyo mo, so, dyan na po natin pwedeng i-exercise yung karapatan natin as partner na i-compel po yung may hawak po ng mga documents regarding sa partnership niyo na ilabas yun for the purpose of accounting. Mai-account po ninyo kung ano na yung naging status ng inyong negosyo na pinapatakbo at kung ito ba'y kumikita na dahil as a partner, as a contributor doon sa naging business ninyo, may karapatan po kayo pagdating po doon sa transparency ng inyong mga business records. Alright. Yan ang kasagutan sa kapag pamilya na ang... Minsan talaga, attorney, kapag pamilya na rin ng... May mga tao na nahihiya na magkaroon ng kontrata kasi pamilya muna ako, kadugo muna ako. Bakit pa tayo magkakaroon ng written agreement?
Kaya nga, sabi ko, pagdating sa negosyo, Negosyo talaga. walang personalan. Oo. Kasi you wouldn't know. Baka bukas, mas magkaroon na ng ng ibang, lalo na yung magkapatid. Tapos eventually, nagkahiwalay, nagkaroon ng kanya-kanyang pamilya. Minsan, ang nangunguna na, especially mag-asawa, yung babae. Is na-overpower yung lalaki. Yan lang. Lalo na, yung kapatid na lalaki, siya yung kapartner ng ibang mga kapatid niya. Minsan, ang desisyon, hindi na yung kapatid, kundi yung asawa ng kapatid mo. So, Iyon. Diyan na talaga na-realize natin yung pangangailangan. Everything must be in black and white. May transparency. Iyon. At Attorney Talaw, at hihingi na po kami ng inyong payo sa mga magsisimula magnegosyo at makikipag-partner. Ano po ang kanilang dapat alalahanin ka-partner or Attorney Talaw? Yes, Brother Bear, dahil sa ating usapan, yung mga negosyong ng magkakasosyo, dapat po nating ma-realize yung kahalagahan na lahat dapat ng usapan. Pagdating sa kasosyo, dapat po isinusulat yan. As much as possible, kukonsulta po kayo ng abogado para ma-draft yung malinaw na terms and conditions ng inyong naging negosyo. Para oras na magka-problema kayo, secure po yung inyong mga karapatan bilang kasosyo dun sa inyong naging negosyo. Dahil madalas tayong makarinig ng mga istorya katulad ng mga nagtatanong na isa siyang kasosyo pero naiwanan siya nung ibang yung mga kasamahan. Para maiwasan yon, let's make sure na meron po tayong written agreement, Brother Ben. Yan ang maganda dyan. At mula sa MCGI Law Center na kasama natin, ka-partner Chris, ang hindi lang pang ikonsulta mo, pati sa business natin to at sa serbisyong bayanihan. Alagang suking-suki po natin ang lawyer na ito, ka-partner Chris, si Attorney Vincent Paul Talaw. Attorney, maraming salamat po. Salamat sa Diyos. Mula po sa MCGI Law Center, at salamat po marami at salamat sa Diyos. Thank you, Attorney VP Talaw. Yun, ka-partner Crush, sana ay mapakinabangan ka-partner Crush ng ating mga tagapakinig yung usapan tungkol sa partnership pala. Napaka-importante. Kasi marami nga, sabi mo nga, marami nga nagnenegosyo na, okay, tayo, mag-partner na lang tayo sa negosyo, pero nakakalimutan nila na kinakailangan pala na idokumento yung kanilang agreement para pagdating ng huli at operational na din yung business, wala magiging problema. At Ayun, kapag walang ka-partner. problema, ay idadagdag na ang mga accountant kapag katulad nyo at ni ka-partner Randy. Ka-partner Randy, magandang gabi. Ayun. Biglang lumabas ako. Diretso Natulog tayo. na ako eh. Yun, ako nga inaantok na. Kaya wala pala akong kape dito. Hindi ako nakapagtimpla. Kailangan Anyway, pala. ano ko lang dyan, partner, no? So, tayong mga accountant kasi, at tayo tumutulong sa mga ganitong paraan din. Sa registration pa lang, na tayo tumutulong na tayo. Kailangan malinaw pa lang, doon pa lang sa registration. Di ba, partner Chris? When you form up a partnership, kailangan maliwanag. Ano ba yung contribution ni A? Ano ba yung contribution ni B? Ano ba yung kanilang agreement? Para pagdating po ng ongoing na yung operation, nag-away, nagkaroon ng samaan ng loob. So, doon kikita rin ang abogado, sabi nga ni Atty. Talaw. Malapit din kayo sa amin dahil kailangan yung aming legal services. So, para din po maiwasan natin yon, kailangan po nating i-form ng maayos yung ating partnership. Kung kinakailangan nating irehistro sa mga ahensya ng gobyerno, ay irehistro po natin. At yung lahat ng agreement, yung ating paano ba natin i-operate yung negosyo natin, ay lahat po ay dapat ay nakasulat para maliwanag sa parties. Ayun, ka-partner Manuel. At yun, ka-partner Randy. Ka-partner Randy, ibig sabihin ba nun ay pati yung kontrata nyo ay hinahanap ng BIR? Ganun ba yun? Titingnan nila yon? Hindi naman hinahanap. But ang hinahanap, yung Articles of Incorporation, number 1. Kasi nandun yung may binabayarang documentized stamp tax dun sa mismong binigay nilang puhunan dun sa sa negosyo nila.
Yun ang Yan yung importante. initial requirement kapag magse-set up ng either partnership, corporation, or joint venture. Yan yun. Yan yung sabi nga ni Atty. Talo, kailangan nakadokumento. Yan yung starting point ka, partner Manuel. Tanong ko lang din po, paano kung halimbawa ay talagang maghihiwalay na sila ng landas ang rehistro sa BIR ay partnership, pwede po bang mapalit yun agad-agad na solo na lang siya? Isa na lang ang magmamayari. Pwede naman, partner, no? May dalawang klase po yan. Number one, kung for example tayong tatlo nasa isang corporation, sabi natin, na tayo, maghiwalay-hiwalay na lang tayo. Nag-aaway-aaway tayo eh. Ganon, di ba? So, ang gagawin po natin, magfa-file po tayo ng Articles of Dissolution. Gagawa po tayo ng Articles of Dissolution. So, nandun po yung maghihiwalay na po tayo. Malinaw na po doon. At magsasabi na tayo sa mga gobyerno natin, katulad sa mula sa barangay, sa munisipyo, sa BIR, at sa sa SEC, magsasabi na tayo, ay, magano na tayo, maghihiwalay-hiwalay na tayo. Yun. May So, in mga short, magpa-file tayo ng notice of dissolution, kapartner. Dissolution, yes. resolution. Kasama po yan sa Articles of Dissolution po. Napakaganda naman ng kasigutan na yan. Ayun, at maghihiwa-hiwalay naman tayo pansamantala, kapartner Randy at kapartner Chris, dahil 9 p.m. na. Maraming salamat sa guest natin, Attorney Vincent Paul Tala mula sa MCGI Law Center. Sa technical nandito, nag-iisa, maraming mga kamay niya. Si Mr. Races de Vera, Races Bayuga. De Vera ako ng De Vera, yung isa pala yun. At siyempre ang ating EP, Get Well, kay Miss Shelo Cotelion. Get well soon. Oo, get well at namimiss na natin siya. Dahil may karamdaman. Yeah. At sa ngalan po kapag ni Randy, ng ating station manager, Miss Anna Rentoy, at sa ngalan ni Kuya Danya Razon, ito po ang business natin to. At ako naman si Manuel Recuenco, Brother Bear. Kapag ni Randy, kapag ni Chris. Ayun. Partner Chris ka muna. Kapag ni Chris. Maraming salamat sa pagsama po sa amin sa looban ng isang oras at sana samahan niyo pa po kami sa mga susunod pa naming mga episode. Kapartner Randy. Ayun. At sa mga kapartner natin nakikinig ngayong gabi, pwede kayong dumulog sa amin tungkol sa tax, sa business, at wag lang love life. Pwede kayo mag-text dito sa 0997-824-9408. Ayun. Paalam. Paalam, at sa negosyo walang imposible. Dahil sa negosyo ay kaya natin. Dahil Business natin to. Good night. Matutulog na tayo. Chris and Chris.